Oh, ine-expect na natin to. Pagpasok ng taon, alam na alam ko nang gusto ninyong magpapayat. Siguro ilan sa inyo ang sumumpa ng hindi kakain ng kanin sa bagong taon, ano? O sige, kung ayaw nyo ng kanin, edi wag. Meron namang alternatives dyan. Hali kayo, pag-usapan natin yan. Ewan ko ba kung bakit galit na galit ang ibang mga tao sa kanin. Lagi na lamang yan ang pinupukol at sinasabing dahilan ng pagtaba nila. When in fact, ang dahilan naman talaga ng pagtaba ay either one, sobra-sobra kung kumain ng iba't ibang pagkain, o pangalawa, hindi nag-eehersisyo, o pangatlo, kombinasyon ng dalawa. Tandaan natin, hindi lamang po kanin ang problema, pero kung gusto nyo munang mag-cool off kayo ng kanin at gusto nyo mag-try ng alternatives, eto, bigyan ko kayo ng options. Option number 1, kamote. Marami sa mga kababayan natin ang kumakain ito. Mayaman sa vitamins, sa minerals, sa antioxidants at sa fiber. Ang isang cup magbibigay ng around 180 calories. Makakakuha ng maraming vitamin A, tapos meron ka pang makukuha almost 50% ng needed mong vitamin C per day. Meron ka pang manganese, copper, vitamin B6, potassium at niacin. Dahil sa fiber din ito, makatutulong yan sa gut health, at sabi nga, nakatutulong ang mataas na fiber intake sa pagpapababa ng risk ng colon cancer, at syempre nakakapag-regulate din ng bowel movement. Isama pa natin ang benefit ng fiber at ng antioxidants na laman ng kamote, ang tulong nitong pagpupromote ng growth ng mga good bacteria tulad ng bifidobacterium at lactobacillus sa katawan, kaya nakatutulong sa ating immune system. Kaya pwede yang ipalit sa kanin. May added benefits ka pa ng mga nabanggit natin, pero hindi dyan nagtatapos ang listahan ng benefits ng kamote, kasi pinag-aaralan din ang magandang epekto niya sa eye health dahil sa mataas na vitamin A, beta-carotene at anthocyanins. Pati na rin yan sa brain function natin. Kaya kung ayaw mo ng kanin, pwedeng yan ang gamitin mong pamalit para di ka rin agad nagugutom. Option number 2, shirataki rice. Ang sabi nga, kanin pa din itong tingnan, pero mas mababa ang calories at carbohydrates. Na-discuss na rin natin ito, pero kung hindi nyo napanood, ilalagay ko pa rin dito yung link sa baba. Kumbaga, kanin pa din ang tingin mo kapag kumain ka niyan, pero warning ko lamang ay yung mga texture niyan ay parang medyo pansit at medyo may kamakalan nga lang din. Nakakabili niyan sa mga shopping applications, maglalagay din ako ng link sa comment section. Option number 3, quinoa. Mababa ang glycemic index nito kumpara sa white rice. Mayroon din ng mga vital vitamins and minerals tulad ng magnesium, iron, calcium at phosphorus, pati na rin mga makakalagang fiber at protein. Kaya pwedeng gamiting pamalit sa kanin kung nagpapapayat ka, at pwede rin para sa mga diabetiko. Bukod sa pwedeng gawing kanin, pwede rin yung lutuin kasama ng gulay, ng seeds o pati ng nuts, o kaya din naman ay pwede rin naman gumawa ng salad gamit ang quinoa. Samahan ng kamatis, pipino, avocado at lagyan ng dressing na gusto ninyo. At ilan lamang yan sa mga pwede ninyong gamiting pamalit sa kanin kung galit na galit talaga kayo sa kanin, kahit hindi naman sila ang nagsasabing kumain kayo ng maraming ganon. Tandaan na tayo pa rin naman talaga ang naglalagay ng mga pagkain sa mga bibig natin. Hawak pa rin natin ang mga calories na ilalagay natin sa ating mga katawan, kaya hinay-hinay sa pagkain. Ang mga nasabi natin kanina ay pwede maging beneficial para sa ating lahat, pero kung sobra pa rin tayo dyan, pwede pa rin niyang makataba. At muling paalaala natin, moderation, variety and balance pa rin ang kinakailangan sa ating mga buhay. O paano? Hanggang dito lamang muna. See you at the next episode. Ingat!